2 Sundays ago, our message was pwedeng magbago. Na kailangang makilala natin kung sino tayo kay Kristo. Na tayo ay bago ng nilalang with bagong nature at bagong desires. Na kahit nagkakasala, ay bumabangon tayo at namumuhay ng matuwid. Dahil ito na ang bago nating nature. Proverbs 24:16, "For though a righteous man may fall 7 times, he still gets up." Yan po ang matuwid. Hindi yan katulad ng baboy na pag nagpunta sa putik, nag-i-stay na doon. No. We rise up. At sinabi ko rin kailangan natin ng repentance o pagsisisi. Ano bang ibig sabihin ng repentance? Repentance means to change your mind. Ang repentance ay nagaganap sa isipan. Hindi ito tungkol sa ating ginagawa. Ang repentance ay hindi pagtatakwil sa kasalanan. Ang repentance ay hindi pagpigil sa isang ginagawa. Sa halip, ang ginagawa ay bunga lang ng repentance o bunga ng pagsisisi. Kaya sabi ng Matthew 3 verse 8, "Produce fruit in keeping with repentance." Tayo ay bumubunga, tayo may ginagawa kasi ito'y ayon sa ating ginawang pagsisisi. Sabi ni Paul, Acts 26 verse 20, "Ipinangaral ko na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi." Yun pala pinapangaral ni Paul. Gumawa ng mga gawa na ayon sa pagsisisi. So makikita natin dito, ang pagsisisi hindi yung ayon sa alam natin noon na kapag tayo'y lumuhod, umiyak, lumuha, nagsorry kay Lord, nagsisisi na. Hindi, nalungkot ka sa kasalanan. Ang pagsisisi ay nagbago ng isip. Kaya ito ay nagre-resulta sa mga gawa ayon sa ginawa mong pagsisisi. Okay. Paano tayo magre-repent? Paano tayo dadating sa puntos na tayo ay nagsisi na bubunga ng pagbabago sa ating buhay? 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. "Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo." Yun. Kaya para tayo magbago ng isip, kailangan gibain natin ang mga pangungutuwiran, reasoning, ideology, idea na masyadong opposite sa karunungan ng Diyos. At ibibihag natin ito, ibig sabihin hindi natin ito pakikilusin sa buhay natin. Ano yon? Yung mga idea na hadlang sa Word of God. Sa halip, pasusunodin natin ito sa salita ng Diyos. Yun. So katotohanan ang bumabago sa isipan. Marami na ang tumugon sa altar call na kapag nagtawag, lumapit kayo at isuko ang inyong buhay. Marami na. Malayo pa'y lumuluha na. Praise God. Maraming nagsuko ng buhay sa Panginoon. Pero mapapansin mo, bakit kaya hindi pa rin nabago? Alam niyo kung bakit? Kasi sumarap lang ang pakiramdam. Pero pag uwi sa bahay, kung ano ang routine na dati nilang ginagawa, yun pa rin ang routine na ginagawa nila. Dahil ang repentance ay pagbabago ng isipan, repentance is not a one-time event na ikaw ay nagsisi lang at okay na yon for your whole life. No. Repentance is an ongoing activity in our part, ongoing activity in our mind. At alam po ninyo ang secret sa tagumpay sa kasalanan? Dahil ang title po nito ay Pwedeng Magbago Part 2. Parang lagi kong nalilimutan ang title, sabihin Pwedeng Magbago Part 2.
Ang secret upang tayo magbago, upang maging tagumpay sa kasalanan ay ano? Desire. Kung ang pagkagusto natin na mabago ay tulad lang ng pagkagusto ng pangkaraniwang Kristiyano na wala namang binabago sa kanilang routine, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mahirap magbago. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus and we are just doing the bare minimum para matawag na Christian, ano ba sa palagay ninyo ang bare minimum para mai-consider tayong ako'y Christian? Yung bang umaattend ng Sunday service, bare minimum yon ha? Hindi ito ikangang, yay, ako'y umattend ng Sunday service. No. Yan ang minimum na magagawa ng isang Kristiyano. Tapos a-attend pa na hindi naman lagi, pa-absent na late pa. Habang sinasalita ang word ay may nagte-text pa. Kung hindi man nagte-text, kakausapin ng katabi. Nako, napakahirap talagang magtagumpay sa kasalanan pag gana ng ating style. We have to spend time sa spiritual activities. Yan po ang dapat natin gawin. If we really desire to have a changed life, spend time sa spiritual activities. Kung inaakala mo na pagkatanggap mo kay Jesus ay okay lang to live the same way you lived before, and thinking that eventually you will live a holy life, nagkakamali ka. Narinig na ganin nyo yung nagsabing, isama mo nga ari at nang bumait, isama mo nga sa church at nang ari bumait. Sino na nakarinig ng gayang? Ano sagot mo? Dahil ako hindi pa mabait. Kahit pa siya'y tumanggap kay Jesus, let's say sinama mo, tumanggap kay Jesus, pero walang nabago sa mga pumapasok sa puso, sa mga spiritual inputs, walang nababago, yun pa rin, walang mababago dyan. Galatians 6 verse 7 and 8. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Verse 8. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Anong ibig sabihin nito? Ay kailangan baguhin natin ang pumapasok sa ating spirito, sa ating sarili. Kailangan tayo'y magtanim ng mga spiritual na bagay sa ating sarili. Dahil it is a universal law. Alin? Sowing and reaping. Kapag ang tinataniman mo ay ang iyong laman, aani ka sa laman. Pag ang tinataniman mo ay iyong espiritu, aani ka sa espiritu. As simple as that. We have to renew our minds and form new habits. Christian, if you are serious in transformation, in having a changed life, we have to form new habits. Magtanim tayo ng magtanim sa ating espiritu through spiritual activities. At walang exempted dito. Hindi ibig sabihin at 25 taong ka na sa JA1, exempted ka na sa mga pagpapapasok ng mga spiritual na bagay sa iyong puso. Hindi ibig sabihin at ikaw ay pastor, ikaw ay leader, exempted ka. No, walang exempted dito. Walang kalaban-laban sa tukso kung wala o kokonte ang spiritual activities or discipline. You know, I want you to watch our online message titled, People Who Deceive Themselves. It was preached November 26, 2023. Nakalagay doon kung
pinalawak ko doon yung pagtatanim sa Espiritu. Okay? So, puntahan na natin. Paano ba tayo magbabago? Paano ba? Kung pwedeng magbago, part 2, kung pwedeng magbago, anong ating gagawin? Ang sabi mo, Pastor, we have to form new habits. We have to do a lot of spiritual activities or discipline. Sabi mo, Pastor, magpapasok sa Espiritu ng mga spiritual na bagay. So, anong gagawin ko, Pastor? Una, meditate on the Word. Every day, the enemy deceives us to keep us away from the Word. Every day. Gagawin ng kaaway, ilalayo ka sa salita. Umaga pa lang, pabubuksan na sa iyo ang iyong cellphone at tanggapin mo. Tanggapin mo. Evaluate yourself. Addict ka sa cellphone. Bakit? Alam niyo yung mga addict sa sigarilyo? Ay lagi ng automatic ang kamay. Kukuha ng yose, ilalagay. Minsan nga hindi sinisindihan eh. Automatic lang. Now, anong pagkakaiba natin? Automatic na rin ang ating kamay pagkagising. Kinakapa na ang cellphone. Sabihin mo sa katabi mo, addict ka rin? Umaga pa lang ay pabubuksan ang cellphone at sunod-sunod na ang mga notifications. Pag naubos si notification, papasok ka sa Reels at sunod-sunod na ang Reels at mamaya ubos na ang buong araw mo at wala kang nagawa at walang spiritual inputs. Kaya mahina tayo sa tukso kasi konti lang ang word sa ating espiritu, sa ating puso. Psalms 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Ang salita mo, tinago ko sa puso ko, upang hindi ako magkasala sa iyo. Ang tanong ko, anong nakatago sa puso mo? Valentine's na po eh. Yun po ang nakatago. Yan, kaya hindi ka magbago. Kasi hindi salita ang nakatago. How much do we spend in reading the Word, in hearing the Word, in meditating in the Word of God? How much time do we spend? Anong word na nakatago sa ating puso? Dahil kung mahina ang inputs ng word, konti lang word ang nakatago, not enough to fight temptation. And you know what we are doing? We are trying to be holy by our own strength. Alam ninyo nangyayari diyan, yung gusto nyo magpakabanal sa pamamagitan ng lakas nyo, ano nangyayari diyan? Just what everybody is experiencing sa kanilang New Year's resolution. Yun ang nangyayari. Wala pang isang linggo ay sinuway na. New Year, simula ngayon, magdadayet na ako. Ano daw ang pinakamatindi na kasinungalingan sa buong mundo? Yun. Magdadayet na ako. Read the Word. Magbasa tayo ng salita. Sabi ng iba, mas gusto daw nila sa libro, hindi sa cellphone. Kung saan mo gusto, but you have to read the Word of God. Magbasa ka ng Bible. Bigyan ko kayo ng isang technique, pwede niyong gayahin. Magbasa ka ng 2 hanggang 3 chapters sa New Testament every day. Hanggang matapos mo ang New Testament. Makabuo ka lamang ng habit na alam mong hindi ka makakadiretso sa araw mo hanggat wala ka nababasang 2, 3, 5 chapters sa isang araw. Then, pag natapos mo sa New Testament, punta ka na sa Old Testament. And then, gawin mo na yon hanggang dulo ng buhay mo. Ayos ba? Matanong ko kayo,
Sino talaga dito ang may desire na magkaroon ng bagong buhay? The secret is in the desire. Kahit anong sabihin ko dito at wala kang desire, wala lang. Ginawa mo lamang itong religious activity. Nakinig ng word at walang napakinabang ang ating spirito. May I ask you, again, do you really desire change lives? How do you desire it? Ano ang level ng desire mo dito? Kapareho ba ng desire mo sa iyong kotse? Sa iyong bahay? Kapareho ba ng desire mo na magka-jowa ka o magka-asawa ka o bumait ang asawa mo? Anong level ng desire mo na mabago ka? Pastor, ba't mo tinatanong? Kasi yon ang sikreto kung magagawa mo yung mga sunod ko pang sasabihin. Kasi let's evaluate. Sino na sa atin? Matanong ko kayo, bakit tayo nagtatanim? Meron tayong seed box dito, nagtatanim kayo. Bakit kayo nagtatanim? Para umani. Dahil matindi ang desire mo doon sa pinananampalatayanan mo. Narinig ko biyaya ng Diyos kasi ang laki ng church ano? Sabi noong mga nasa likod, ako daw nag-declare ng bahay. Bago daw sila nakadating din sa una, ay asawa na daw ang aking dinideklara. Okay. Sabi ko siya, sige, maglalagay na tayo doon sa gitna para wag malayo. Wag na, pastor, gusto namin yung aming pag-exercise ng pananampalataya na kami lumalakad. Sapagkat habang kami lumalakad, lalo pang tumitindi ang aming pananampalataya na magaganap ang pinananampalataya na namin. Okay. So, you are acting because you are desiring. Sino na sa atin ang nagtanim dahil gusto nating tayo ay mawala ang pagiging mainitin ng ulo? Ako ay hindi na mainitin ng ulo. Oh, tanim. Ako ay hindi na magseselos. Oh, tanim. Uubusin ko na lahat. Ako ay hindi na magpo-procrastinate. Ako ay magiging masipag na. Hindi na ako sasagot sa magulang ko. Hindi na ako mag-cheating sa klase. Hindi na ako titingin sa papel ng kaklase ko. Oh, ito ang tanim. Ilagay mo na lahat. Gusto ko nang magbago. Sino nang gumawa? Desire is the secret sa transformation. Nagka-idea tuloy tayo. Mamaya, maglalagay tayo ng box. Isa-isahin ko. Homosexuality. Lustful thoughts. At tumahimik. Pastor, nakakahiya naman pag tinawag mo yun, tapos doon ako magtatanim. Pwede yang lahatin mo na lang. Mga kasalanan. Okay. Talk about the Word. That is why we need each other. That is why we need the church. We need people we can talk to about the Word. Kailangan natin ng nakakausap tungkol sa salita ng Diyos. That's why we have fellowship. Mga taga-church, J1 Rosario, to you online. Kayo ba'y may nakakausap na pinag-uusapan ng salita ng Diyos? It's called fellowship. Dahil kung wala, isipin mo buong araw, sinong kausap mo? Lumalabas ba salita ng Diyos sa inyong topic? Hindi pinag-uusapan ang word sa mundo. We need to be in a life group. Kasi
Life group is designed in a way na pag-uusapan ang word. Yan ang pagkakaiba ng life group sa basta lamang grupo. Ang life group ay merong formula. Meron siyang sinusunod na sunod-sunod. You worship, you welcome, you word. Okay? That's why you need to be a life group. Don't ever think that you are beyond the need to have brotherly or sisterly fellowship. Huwag mong isiping, pwedeng wala ka. Kailangan mo ng may nakakausap ng salita ng Diyos. If you really intend to have a changed life, isipin mo, okay, let me continue. Listen to the word being preached. Kung pupunta ka dito, mag-pray ka na, Lord, mangusap ka sa akin. Kung pupunta ka dito, agahan mo. Sinadya kong ako'y nag-stay sa likod eh. Ang dami namin sa likod. Hindi kami papasukin ni Pastor Patrick. Mahigpit si Pastor Patrick. Papasok na, oops, nahiya tuloy akong pumasok. Ako'y pigilan ni Pastor Patrick. So, ang dami namin doon. Mga kabarkada kong late. Mga team late na katulad ko. Sa linggo, aaga na tayo. Amen? Ang pumalakpak yung mga maaga. Yung mga late hindi napalakpak. Pastor, maninindigan ako. Alam mo, bibigyan kita ng tip. Pag nasasaktan ka, pag sinasabihang late ka, maghanap ka ng sisisihin. Para hindi masakit. Bigyan kita ng tip ha, sisihin mo yung mga nagpapark. Yung mga nagpapapark, hindi naman mo magaling magpapark eh. Ay, naunawaan na kita. Okay. We have no excuse, ano? So sa Sunday ha, iilan na ang tatayo sa likod, iilan na. Okay? Yung mga tatayo sa likod, yung absent today, hindi nila alam na tayo'y nagkasundo. Amen? Nagkasundo tayo. Amen ba? Okay? Wala talagang kayo pa rin lamang talaga. Yung mga nasa likod nakatingin lang sa akin, okay, para talagang maging matindi itong kasunduan natin ito. Mamaya kukuha ko ng kutsilyo, blood compact tayo. Wala nang late. Kaya ang dugong dumadaloy sa akin, dadaloy sa iyo. Wala talaga. Wala kadating-dating. Alam mo kapag ikay nagjo-joke, tas walang natawa, itigil mo na. We are so blessed na isang pindot lang ay makakarinig ka na ng preaching of the word in your convenient time. We're so blessed. Kinapakatawa doon sa nakausap ko sa isang wedding. Kasama daw nila sina Maring Beth sa Amerika. Di sila daw ay nasa biyahe. Bay mamaya day nagbukas na ng online preaching. Sabi sa akin tiningnan ko natin pala ng misa. Sabi sa akin, okay, anong ibig kong sabihin? We have the convenience to listen to the word wherever we are, anumang time na gusto natin. That is why I am telling you, listen to the word being preached, and after listening, listen again. Ganon po ang nagpapapasok ng salita sa Espiritu para bumunga ito ng mabubuting bagay. Pag ikaw ay nagpapasok, kainin mo uli, papasukin mo uli. I'm telling you, sabi nung isa, narinig ko na naman yan, oo nga, ay pumasok ka. Narinig mo na nga, ay pumasok ka sa puso. Kailangan, kaya ka nakikinig,
Gusto mong yung salita'y pumasok sa puso para siya'y maging spiritual input. Isipin mo, sabi ng Romans 10:17, so faith is from hearing, and hearing through the word of Christ. Hindi pala pwedeng isang hearing lang. Hearing and hearing. Everybody is a preacher. This I always say. Iba't iba lang ang pinipreach. Isipin mo kung buong araw ay kung sino-sino ang iyong nakakaharap at kung ano-ano ang hinahayaan mong marinig mo ayon sa sinasabi nila at matanim sa iyong espiritu. Isipin mo buong araw, iba't ibang inputs ang pumapasok sa iyo. Why? Because everybody's a preacher. Lahat may sinasabi. Mga salita ng sino-sino ayon sa kanilang alam. Kaya ang taong may desire magpakabanal ay hindi nababarkada sa dati nilang barkada noon. Kahirap naman yan, pastor. Kung may naimbita lang, ano kaya? Ibig mo sabihin, hindi na ako babarka sa dati kong barkada? Okay. Ang sabi ko dito, ang may desire magpakabanal. Why? Because those people, mga dati mong barkada, na hindi naman Christian, they are preachers. They are preaching to you. I know that. Kahit ako, because I am intentionally forming relationship sa aming usapan, tawanan, ganyan, kitang-kita mo na agad kung saan pupunta ang usapan. Ang layo sa salita. They are preachers and their lives are their sermons. Sasabihin pa sa iyo ang kanilang mga escapade, ang kanilang mga ginawa nung sila'y nagpunta sa bansang ito, kung sinong sinama nila, ng mga ganon. You know what? If I will continue hearing this sermon, you know what I am doing in spirit? Tinataniman ko ang aking laman at aking malnourish o aking ginugutom ang aking spirito. Paano ako magtatagumpay? Dahil what I eat, it comes out. Kung anong input, yun ang output. Kung anong hinayaan kong marinig, yun magiging ako. Psalms 1:1 and 2. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, and stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Pagpalain sila na hindi lumalakad kasama ng masasama, tumatayo sa lugar ng mga makasalanan, umuupo sa barkada ng mga hindi naman niluluwalhati ang Diyos. Pagpalain sila na hindi gumagawa noon. Ang kasalanan ay mas madaling gawin kapag ang mga kasama mo ay yun ang ginagawa. First Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag ka daw mamisled. Hindi kailanman ikaw dadalhin sa mabuti ng masamang grupo. Kaibigan mo pa rin sila. Pero for your holiness sake, hindi ka na para bumarkada pa sa kanila na iyong ubusin ng oras mo sa kanila. Yes, mahal mo sila. May pinagsamahan. Pero if you really desire change life, at ikaw ay intentional na at sinabi mong gusto mo nang bumunga ng ayon sa pagsisisi, you have to do this. Sakit naman yan, pastor. Ay, sino na ho ang makakasama ko?
Bubuo ka na ng bago mong kasama. Sila na katulad mo na may takot sa Diyos. Sila na mahal ang Diyos at namumuhi rin sa kasalanan. Dahil ang mabuting asal ay mas madaling gawin kung ang mga kasama mo ay yun din ang ginagawa. Proverbs 12:26, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Ang matuwid ay pipiliin ang kaibigan nila ng carefully. You cannot choose your relatives, but you can choose your friends. Kaya pa? Lahat nating kilos, good or bad, ay galing sa ating pinaniniwalaan. Kaya may ginagawa ka kasi naniniwala ka dyan. Okay. With this truth, maunawaan mo, sa likod ng lahat ng kasalanan ay may kasinungalingang pinaniniwalaan. Oh, I pray, maunawaan mo yan. Sa likod ng lahat ng kasalanan ay may kasinungalingang pinaniniwalaan. At ito, kasinungalingang ito, ang ginagamit ni Satan na pangtukso. Ano-ano ito, Pastor? Oh, ito yung mga ilan. It's no big deal. No one will get hurt. Genesis 6 verse 6. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Other translations says, he was broken-hearted. Sinong misabi sa iyong no one will get hurt? God will grieve. The Holy Spirit will grieve, and you will break the heart of God sa bawat kasalanan na ginagawa mo na ang sabi mo ay hindi big deal. Na sabi mo ay no one will get hurt. Ang unang nasasaktan ay ang Diyos, at ang sunod ay ang iyong sarili sinasaktan mo. Bukod pa ang ibang nagmamahal sa iyo. Pastor, everybody's doing it. Normal na yan. Enjoy life. YOLO. Ano nga YOLO? You only live once. Anong you only live once? Matthew 7:13. Everybody's doing it. Ginagawa ng marami. Matthew 7:13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Yeah, everybody's doing it because wide is the gate. Broad is the road. Talagang marami ang gumagawa niyan kasi maluwang ang daan dyan. At ang dumadaan diyan ay pumupunta sa pagkasira. Pastor, I am born this way. Not my fault. Pinanganak na akong ganito. Genesis 1:27. So God created mankind on His own image. O yan. Ano pinanganak ka ng ganyan? Pinanganak ka ayon sa wangis ng Diyos. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Dadalwa. Love is love. Love wins. 1 John 4:16. No, not love is love. Not love wins. God is love. Ang hirap kasi sa love is love. Ano ka namang description ng love yan? Anong love is love? Alam ba niyo kung sino gumagamit yan? Hindi. Nako, haba ang paliwanag ko. Anyway, isang grupong gumagamit niyan kasi they want to, gusto nilang bigyan ng reason ang ginagawa nila. At ang sabi nila, basta may pag-ibig, ayos yon. Love is love. No. God is love.
Yung description na love is napakahina. Anong kwentang description niyan? Para mo sinabing cat is cat, dog is dog, house is house. Anong description yon? Kaya sinabi ng Diyos kung ano ang love. God is love. So pakinggan mo ang salita niya, yun ang love. Unawain mo kung sino siya, yun ang love. Because God is love. Okay. Every sin that we do ay merong kasinungalingang pinaniniwalaan ka. Aba? Hindi pa naman dadating ang Panginoon. Malayo pa naman. Okay? Enjoy. At yung pagkamalapit na isa ka magsisisi. Again, uulitin ko ha, ang pagsisisi, pagbabago ng isip. Anong pagmalapit na isa ka magsisisi? Ang pagbabago ng isip is continuous. Hindi yan isang event. Hindi yung, oy, tumunog ang pakakak. May tumunog. The trumpet. Magra-rapture na. Ama namin. Tinatanggap kita pa. Oh, sino nga? Ang Panginoong Jesus. Tinatanggap ko. Ay siya, nahuli ka na. Una, ay halatang-halata ka namang hindi totoo ang sinasabi mo kay manggagamit. Halatang-halatang hindi ka sincere. Ang desisyon ay ngayon, hindi bukas. At pagpalagay na hindi pa dumating ang Panginoong Jesus, siguradong mo ang bukas ng buhay mo. Pastor, just follow your heart. Ayan na naman. Sa dami nagkasala diyan. Yung basta sinunod ang puso. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ang pinakamanlinlang sa lahat ng bagay. At ito'y napakasama. And then sasabihin mo, just follow your heart. No, just follow the word. Sa daming nagkasala dyan, sa just follow your heart. Paano mo ipapalo ang puso mo pag ikaw ay nakainom na? Sa kadadalhin yan? Just follow your heart. Ayos pa kayo? All religions lead to the same God. Sino may sabi sa iyo? John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Lahat na hindi si Jesus ang daan at hindi si Jesus ang pinanampalatayanan ay hindi pupunta sa Diyos Ama. Sabi naman po ng Bible, wag daw tayong huhusga. Anong wag huhusga? Linaw na nakasalanan, hindi ko pa husgahan. John 7:24. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Biyaya ng Diyos, pag hinusgahan ko, ikaw ay nagkakasala. Pag-ibig yun. Tapos sasabihin mo, wag mo kong husgahan. Alsin mo muna ang troso sa iyong mga mata bago mo makita ang dumi sa aking mga mata. Pag-ibig, kapag hinusgahan ko na ang ginagawa mo talaga'y mali, pag-ibig yun. At yun ay righteous judgment. Hindi tayo sinabihan ng Bible not to judge. Ang sabi sa atin, mag-judge ng matuwid na paghusga. Pag talaga yan ay laban sa salita ng Diyos, then kailangan niyang marinig. Are you there? Konti lang naman, hindi ako maapektuhan nito. Kaya kong itigil ito pag gusto ko na, sa limit kong marinig niyan. Hanggang ngayon, hindi pa natigil. Konti lang naman, hindi ako maapektuhan nito. Kaya ko itong itigil pag gusto ko na. Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi yan konti. Yan ay dire-diretsong pagtatanim sa espiritu mo at sa laman mo na mamaya'y bubunga. What we are doing now ay resulta lamang ng mga hinayaan natin pumasok sa puso natin at sa isip natin at naging katotohanan na sa atin. Lahat na sinabi ko, mga kasinungalingang iyon,
ay binabasag ng salita ng Diyos at kailangan baguhin natin ang ating isip ayon sa katotohanan ng salita. Dahil baka yung marinig mo na naman at hindi mo alam ay pumapasok sa iyong isip. At mamaya kumikilos ka na yun ang iyong rason. Na yun naman ay kasinungalingan. Kung gusto nating baguhin ang ating kilos, baguhin natin ang pinaniniwalaan natin. Kaya mahalaga ang Word of God. John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya heto na, pababanalin tayo ayon sa katotohanan. Abortion is a sin. Kung sino man o kahit sa online na ikaw ay natetempt na magpa-abort dahil sa kahihiyan o kung ano paman, huwag mo yang gagawin. Ikaw ay magsisisi at dadalhin mo yan hanggang dulo. There are always a way out. There is always a way out. Talk to me. Talk to anyone. Talk to a matured Christian. At ikay tutulungan. Same-sex relationship is a sin. Same-sex affection is a sin. Premarital sex is a sin. All forms of gambling are sin because it is covetousness. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Pag word ang malimit mong naririnig, malimit pinag-uusapan, binabasa, babaguhin ito ang isipan na program ng gumawa ng kasalanan. Isipang sanay na sa bisyo, isipang sanay na sa masamang ugali, tulad ng pastor, chismisan. So many times na binanggit sa Bible ang gossip. It is about time na kapag ka pumupunta na sa gossip, pigilan mo ngayong sarili, huwag kang sumama doon. Bakit ang sarap pag-usapan ng buhay ng iba? Bakit ang lumalabas sa Facebook 2025? Bakit ka ganyan? Naghiwalay na yung nakatira sa dagat. Sino kayo sa? Alam na alam Bakit ang sarap pag-usapan ng buhay ng iba? You know, kung anong tawag doon? Chismis. Gossip. Wala na bang mapag-usapan sa Bible? Wala na bang mapag-usapan? Sa halip na pag-usapan mo, ay sila, pwede namang si Bathsheba. Pareho na rin yun. Ugali tulad ng katamaran. Huwag mong katatamaran ang pag-attend sa church. Amen ba? Pastor, malayo naman kami. Nako. Lagi ako magpapakita sa iyo, magpapakilala sa iyo ng mas malayo sa iyo. 3 oras bumabiyahe. Simula Quezon, papunta dito, 3 oras. Ilang oras bumabiyahe, galing sa Cavite, papunta dito. Sige, sabihin mo sa akin kung gaano kakalayo. At may sasabihin ako mas malayo sa iyo. Anong ibig ko sabihin? Depende yan sa desire. Panglalamang. Lagi nating isipin, ano ba ang fair? Ano ba ang fair? Okay? Galatians 5:19. Ready na kayo? Ito na naman ang mga matitindi. Hanggang 2021. Galatians 5:19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid. Kung ikaw hanggang ngayon
ay ikaw nang bababae ng lalaki pa, itigil mo na. Panahon ng magbago. Panahon na. Kahalayan, kalaswaan. Pakinggan mo nga ang biro mo, baka may napasok diyan na kalaswaan. At tingnan mo nga kung saan ka tumatawa sa mga biro ng iba. Tumatawa ka ba sa kalaswaang biro? Pareho na yon. Ang pagtawa is approval. At kababaeng tao, sasama ka sa ganyang mga biro. Doesn't look good on you. Verse 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, praise God. Kayo na may nakalaya na siguro doon, ano? Pangkukulam, yan. Hindi ko problema yan. Ano mang sinabi mo nang ikaw ay galit, ikay nang kukulam. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa para ma-express mo ang isang kapangyarihan at yung sasakyan ng kaaway. Kaya ang sabi ng Bible, don't let your anger lead you to sin. Pag ikaw ay galit, huwag kang umimik. At kung ikay nakaimik na, bawiin mo. Hindi ako galit, ha? At ako I am declaring blessing to you. Bawiin mo agad. Bakit? Because you are just doing the same thing as the witch do kapag ikaw ay nagre-release ng galit. Kung napapansin mo, pagkagising sa umaga, ay ikay galit na. Dalawa lang yan. Una, ikay magpa-deliverance. Pangalawa, recognize that there is something wrong with you. Maaari ka namang pagkakaumaga, ikay galit. O, closing prayer. Pag-aaway-away, it takes two to tango. Walang magkaaway kung yung isa hindi nakikipag-away. Nangaaway yung isa, hindi siya lang. Hindi kayo magkaaway. Ano yon? Alang yon, magkaa. Pag ikaw ay sumama, away yan. Meron pa naman pinagmamalaki nila na sila'y ang bilis pumatol. Pinagmamalaki, at ako pang sinalitaan ng ganyan? Me? Ako? Pinagmamalaki mo yon? Na ikaw ay mabilis pumatol? Na mas mabilis kang magsabi ng pabalik na sarcastic na may tama? Is that what you are proud of? Like ko sinasabi, absorb. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Sobrang galit ang binato sa Panginoong Yesus sa cross, sumagot ka. Anong sinabi niya? Panginoon, patawarin sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inabsorb niya. Let it stop in you. Kung ano man yung galit na binabato, yaan mo tumigil na sa'yo. At wag mo nang ibalik. Wag mo nang ibigay sa iba. Kasi pag may taong gumawa ng masama sa iyo, you tend to harm other people. Hurt people, hurt others. Pag ikay napagalitan ng boss, kawawa ang mga tao sa bahay, dala mo yung init ng ulo. Pag nadatnan mo, walang tao sa bahay, kawawa ang aso. Kasakiman, pag-away-away, pagsiselos. Hanggang ngayon ba ikay silosa pa? Ikatatanda na eh. Aba, mahigit ng 60, silosa pa. Ay, alam mo, ay sakit na yan. Kat. Baguhin ang isip. Yan ay salaman. Pag ikay nagseselos, pigilan mo sarili mo. Sabi nung isa, siguro kaya ako ganito, nakita ko sa inay ko eh. Nakita ko eh. At saka ang tatay ko eh. Kaya nagseselos ako, nakita ko. Siya, tama na ha. Huwag mo nang sisihin ang iba sa kasalanan mo. Ay, katatanda na naninisi pa ng iba eh. Be responsible to your action.
Ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang mag-ayos niyan. Are you there? Nung nakita ng Diyos na si Cain ay naiinggit, anong sabi ng Diyos? Cain, ayusin mo sarili mo. Paano kaya nakita ka ng Diyos na ikinagseselos, naiinggit? Ano sasabihin ng Diyos sa iyo? Utoy, ineng, ayusin mo sarili mo. Tingnan ninyo, sinabi kanina ng pagkapuot, inulit din ay pagkagalit. Miski anong level ng galit mo, puot, galit, muhi, bawal. Hindi naman aroy tampo, alahoy naman. Pinaliit. Yun na rin yun. At kasakiman. What is fair is fair. Huwag namang kuha ng kuha. Huwag mong isiping the world owes you. Huwag mong isiping everybody owes you. Na parang lahat ng tao ay kailangang biggawan ka ng kabutihan na ikaw ang lumamang. No. Hanapin mo lagi ano ang fair. Ano ang pantay. Pagkakampi-kampi. Pagkabahagi. Tayo ay inclusive ha. Ay ang pagkakampi-kampi yan ng mga exclusive. Para kayong mga bata, dito ka, hindi natin batihan. Ba? Ay parang mga grade school. Lalaking-lalaki na gayong pa rin. Huwag mo kakausapin. Aba? O yan, verse 21. Ayos pa kayo? Ako'y bilib sa inyo. Kabibigat na rin. Pagkainggit. Pagka may nag-post ng bagong bahay, ano sasabihin mo? Praise God. Sabi niya, sana all. Siya pa pasayahin mo yon, huwag ikaw. Dagdagan mo siya ng saya, huwag mo siyang agawan. Sana all. Kaya ang feeling niya, ay, kailangan ko siyang pasayahin kasi sana all. Pag may mga nagpo-post, huwag kayong mainggit, kayo'y matuwa, mag-praise God kayo, amen, mag-heart kayo. Are you there? Nag-post ng bagong kotse, pupulaan pa. Sasabihan pa, sana yan binili gayong. Pasayahin mo na. Tama ang napili niya, yun ang gusto niya Sa galing nating mangbawas ng saya. Bumili ng sapatos, nakaw sayang, dapat ang binili mo yari. Pasayahin mo na. Are you there? May bagong bahay, sinama ka. Ba, sabi ka? Mali ang kulay ng kurtina. Kung wala kang maganda sasabihin, tumahimik ka. Ikaw ay inggit. Galatians 5:21, pagkainggit, pagpatay. Hindi ko na ipapaliwanag. Gusto ko na pumunta sa sunod. Huwag niyo kong unahan. Gusto ko sabihin to. Okay. Ang bawal na may paglalasing. Sabi na iba, hindi naman ako lasing Okay, atin yung i-define ng lasing. Akala ka sa inyo yung lasing, yung akay, o kaya yung nahulog na sa bangbang, Yun akala nyo yung lasing. Hindi yung lasing. Ang lasing ay kapag ikay naapektuhan na ng ininom mo. Hindi na ikaw. Halatang-halata naman pag hindi ikaw na Bakit? Ay pag nakainom na ano kang tabel? Ano kang ingay? Ikaw hindi ka tahimik. Hindi na ikaw. Maapektuhan na ang iyong desisyon. Maapektuhan na. Kaya pag nakainom ng kaunti, the night is young. Gusto pang umikot. Meron na. May tama na. Okay, bawal ang paglalasing ha. Hindi ko naman sinabing, hindi naman nakasulat na bawal ang uminom.
Ako'y gracious yan. Hindi kita hinuhusgahan. Pero kapag ikaw ay naapektuhan na sa iyong iniinom, hindi ka na makakapagpasya ng tama, pati self-control mo ay humihina na. Kaya basta may alak, may balak. Iya'y ginagamit ng demonyo para panghinain ng self-control mo at para dalhin ka sa mas matinding kasalanan. Kaya sabi ng demonyo, barik pa. Kaya pag may nagsabi sa iyo, barik pa, inom, alam mo na kung sino siya. Itong sinabi ni pastor, ito na ngayon, ito na yon. At pag ya'y namilit, pag di mo ito ininom, bubuhos ko ito sa aking ulo. Akin na. Yan. At ako magbubuhos. Okay. Kaya pa? Baka may mag-CR, hawakan nyo ha. Baka malis. Walang habas na pagsasaya. Walang habas na pagsasaya hindi nabanggit yung kasalanan ko. Ops. At iba pang katulad nito. Yun, kasama ka sa etc. Ito na maganda. Hay nako, baguhin ang ating isipan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi ito. Mahal ko kayo. Kung hindi ko kayo mahal, puro prosperity tayo. Puro healing tayo. Pero mahal ko kayo. Gusto ng Diyos na tayo ay mag-grow. Ayaw ng Diyos na iwanan tayo kung ano tayo noon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal daw tayo ni pastor. Kaya makinig ka, mamahalin ka pa. Ang labanan ay nasa isipan. Sa isip ay may napakalapad na highway or neural passages na basta may nag-trigger na temptation sa'yo, ay siyang daraanan ng mga thoughts na yon at mamaya'y andali ng magkasala. Kailangang mawala yung highway na yon sa iyong isipan. At mawawala yon kung gagawa ka ng bagong daan. Pag ang salita ng Diyos ang palagi mong naririnig, nababasa, iniisip, gumagawa ka ng bagong daan sa isip mo. 2 Corinthians 10 verse 5, aming ginigiba ang mga pangungutuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Gibain natin ang mga pangangatuwiran, mga palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. Lahat ng mga naririnig mo, pinaniniwalaan mo. Hindi ko naman pinaniniwalaan. Then ba't mo ginagawa? Kaya mo ginagawa, pinaniniwalaan mo na ako'y tumanggap na sa Panginoon Jesus, pupunta na ako sa langit. Once saved, always saved. Warningan pag naman tayo ng Diyos. Kung hindi nawawala ang kaligtasan, napakadaming warning. Kung pagkatanggap mo ay ayos na, bakit pa tayo may mga preaching? Nakatanggap na Once saved, always saved. Una, siguraduhin mong ligtas ka. Siguraduhin mo ang pananampalataya na tinanggap mo ay pananampalatayang nagliligtas. Bakit? May ebidensya ito ng pagbabagong buhay. At sunod, manatili ka hanggang wakas. At kapag ka binago mo ng binagong iyong isipan, hindi ka na basta natutokso kasi bago pa dumating ang tukso, ay settled na sa isipan mo na kinamumuhian mo yon. Binago mo ng isipan mo Kinamumuhian ko ng pornography.
Kaya pag ikaw ay nagbukas ng mga Facebook at Reels na may lumabas diyang mga sumasayaw sa TikTok, pasayaw-sayaw at pinanood mo, manda ka, sunod-sunod na nasayaw na ganyan ang mapapanood mo. So anong gagawin ko, Pastor? Magbukas ka ng mga religious, ng mga nagpipreach ng word. Buksan mo lahat, panoodin mo lahat. At mamaya, sunod-sunod na mga word ang iyong makikita. Are you there? Huwag ka magpapalinlang. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Maliit lang mo ito, hindi ako maapektuhan. That's not true. Kapareho lamang yan ng Facebook Reels. Kaunti yan sa simula. Mamaya, grabe na yan. Are you there? There is no, malapit na ako matapos. Sabi ng isa, salamat, duguan ako. There is no quick fix solution. Walang mabilis para maging banal. Wala akong masasabing mabilis na gagawin para ikaw ay makapamuhay ng may kabanalan at mapagtagumpayan ng kasalanan. Walang mabilis. Ang Diyos ay tumitingin sa atin at nakikita ang ating growth. Gusto ng Diyos ang growth. At ikaw ay lalago kapag ikaw lagi nakakarinig ng salita. Walang mas mabilis na paraan. Pastor, i-deliverance mo ito at nang makalaya sa sigarilyo, sa alak, sa shabu. Alaw pahirapan mo lang ako. I-deliverance ko yan. Marami nakapasok dyan demonyo, iba't iba na. Pero pagkatapos niyan, gusto pa rin niyang magsigarilyo, minom ng alak at magshabu. Ang kailangan diyan, mabagong kanyang isipan, na na ang Diyos ay buhay at haharap tayo sa Panginoon. And we will give account of our lives. Mananagot tayo. Hindi mo pwedeng sisihin ang magulang mo, ang kabarkada mo. Ikaw ang mananagot sa ginawa mo. Hayaan mo, pag umarap ka sa Diyos at tinanong ng Diyos, anong karapatan mo para makapasok sa langit, ang sasabihin mo, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, nabubuhay siya sa aking buhay. Ako'y nananampalataya sa Kanya. Pinakinggan ko ang Kanyang salita. Ako'y nabubuhay sa Kanyang standard, sa Kanyang salita. Ang Panginoong Hesus ang aking daan patungo sa iyo, Ama. At sasabihin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King. In closing, babasahin ko sa inyong 1 Peter 4 verse 1 hanggang verse 5. Ito na ang closing ko. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Hindi ko sinabi na madali ang magpakabanal. Bakit? Pagdudusahin mo ang laman Gusto ng laman ay kasalanan. Pagdudusahin mo siya hindi mo siya susundin. Pero ang nagdusa sa laman, tapos na sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kumikilos sa laman. Yung mga sinabi ko sa inyo kaninang mga kilos ng laman. Verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Gusto kong idiin yung nalalabing panahon. Ilang taon ka pa sa lupa, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Abay, ihanda mo ng iyong sarili, nahaharap sa Diyos. Ihanda mo ng sarili mo. Walang pinag-uugatan dito sa lupa. Verse 3, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil. Marami ka nang naranasan? Ilang beses mo nang pinagbigyan ng iyong sarili? Sapat na yun. Sapat na ang nakaraang panahon sa mga pinagagawa ninyo, na katulad ng ginagawa ng mga taong walang Diyos. Marami na.
Sila na namumuhay sa kahalayan, sa masasamang pita, sa paglalasing, sa kalayawan, sa pag-iinuman. Magkaiba pa pala yun. Paglalasing at pag-iinuman. At sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ikaw ay may mga anting-anting utang na loob, suko mo yan. Lahat na iyong kinukuhanan ng benas sa bahay, isuko mo yan. Kung yung fortune plant mo, kaya nandyan ipang paswerte, itapon mo yan. Pero kung nagagandahan ka lang, sige. Anything that you think gives benas sa'yo, alsin mo yan, Diyos-Diyosan yan. Verse 4. Sila'y nagtataka na kayo'y hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Humiwalay sa kanyang barkada. Pinag-usapan na siya ng kanyang barkada. Ano ka nangyari doon? Ay, simula nang mapasali sa kulto ni ito nagkagayo na. Nilalait ka. Nagtataka sa'yo. Ay, matindi ang tama noon. Ay, ayaw nang sumama sa atin kakasaya-saya natin Sila'y nagtataka na kayo hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Yun, napasama na kay Kibuloy. At ito ang gusto kong bigyan din. 1 Peter 4 verse 5. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Magbibigay sulit tayo. Haharap tayo sa Diyos. Oh, I pray, let the fear of God be in our heart. Haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Pati worship team natakot nang umakyat. Sabi nung isa, salamat na lamang ako'y dumating. Thank you, Lord, sa iyong salita. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay nagpapalaya. Salamat, Panginoon. Hindi ko kayo binabago. I cannot change you. Pero babaguhin ka ng salita. At mamaya, as you grow, nakakamukha ka ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo, igagabay ka sa lahat ng katotohanan. I-empower ka na magawa ang mga bagay patungkol sa Diyos. And you will be set free. And you will enjoy the life na walang dinidil si Lord sa iyo, na walang sinasabi si Lord sa iyo. Kaya hindi mo na lulunurin ang iyong isipan sa bisyo, sa trabaho, kasi ayaw mong marinig ang boses ng Diyos sa iyong konsensya. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, I desire to be like you. Gusto kong makamukha mo. Dahil sinabi mo yon, humanda ka, tutulungan ka ng Diyos. Pagbabago ng isip, mababago ang kilos. It's called repentance. Sino dito ang nagsasabi na simula sa araw na ito, magbubukas sila ng Bible at babasa sila ng minimum 3 chapters a day? I pray maging habit na yan. Amen ba? Isa lang ang pinag-usapan natin sa spiritual activity, Word of God. By God's grace, mapag-usapan natin ang iba sa susunod. Ito lang ang paraan para makapamuhay ng tagumpay
sa kasalanan. Ito ang paraan. Let's all stand up, please. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy enriched in your heart, pain becomes enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. Worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. The reason I live
only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you, and I worship you. Oh, yeah. I worship you. The reason I live is to worship you. It's only you, and I worship you. Oh Lord, I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, Father God, you are holy. You are holy. You're so beautiful. You're so beautiful. In your holiness, we worship you. We worship you. Biyayaan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng tagumpay sa kasalanan. Biyayaan mo kami, Panginoon, na lalo pang mag-init ang pag-ibig namin sa iyo. Biyayaan mo kami, Panginoon, na kami makamukha at makamukha mo sa araw-araw. Mabago hanggang sa makita ang iyong image sa amin. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.